Sa isang latest interview naman niya, mukhang OOTD ready na si Mima for the next season of Squid Game. Green ang theme of the day ni Mima. Sabi niya, feeling cornered na raw siya at wala na raw siyang pupuntahan. Yes, I'm still at The Hague. I'm still living in the same apartment that I've stayed at for the past 4 months. And I think I have nowhere else to go now. Mukhang depressed na depressed si Mima, pero life goes on naman daw. Life goes on as usual. What the Netherlands decided is pursuant to what is known as yung sa Dublin Rules, dapat ang mag-process ng aking asylum ay ang Austria because Austria issued my visa. Now, of course, I disagreed with that finding kasi sabi ko, Austria was my port of first entry to Europe, but I cannot deny that it was Austria that issued me the visa. Tinatanggap ko naman yung ganyang desisyon kasi hindi naman ibig sabihin na nabasura na ang aking asylum. Ibig sabihin lang yan, sa Austria dapat i-process yan. No? Siyempre, hindi mawawala ang kanyang classic line na hindi iiwan si Tatay Digong na pangbudol sa mga low info at mahihinang utak na mga DDS. Kaya lang, kung po pwede, mas ninanais ko talagang manatili sa The Hague kasi nandito si Tatay Digong at nangako naman ako na hindi ko iiwan si Tatay Digong dito. Pero nakakainis pakinggan kung ikaw si Butiking Sal Panelo. Notice for Harry Roque. Ay wala, pabayaan mo siya makulong. Ayoko sa mga taong ayoko. Tungkol naman sa kanyang financial status, medyo Purita Corrales na raw si Mima. After a year and 2 months of not having been able to practice my profession, it has taken its toll on our finances. Kaya sana naman may bayad ang mga media outlets na nag-i-interview sa kanya kasi mukhang malaking tulong yun para sa kanya. Paano ba naman hindi man lang siya kinuha na abogado ng kanyang Tatay Digong? Yan siguro ang dahilan kung bakit lagi niyang sinisiraan si Attorney Nicholas Kaufman na multimillionaire na ngayon.